Mabait, kaakit-akit, masipag, masayahin, at mapagmahal na bata si Blanca. Sa edad na 22 ay katulong na ito ng kanyang tatay. Ulila na sa kanyang ina si Blanca. Bata pa siya ay pumanaw na ito sa sakit na tuberculosis. Kaya sila na lang ng kanyang ama na si Mang Doming ang magkasama sa buhay. May hindi kalakihang sakahan ang kanyang tatay, pero sapat na iyon para sila ay mabuhay. Magaling magborda ng mga tela at manahi si Blanca. Isa rin sa pinagkikitaan niya ang pananahi ng mga bestida, kaya hindi na siya humihingi sa tatay niya kapag may personal na bagay na gusto niyang bilhin. Kinaaaliwan si Blanca sa kanilang lugar na mga matatanda, hinahangaan ng mga binata at kinaiinggitan ng mga kadalagahan. Mahilig din sa mga bata si Blanca, ganon din sa musika. Madalas na naririnig siya ng mga kababaryo niya na kumakanta kapag dumadaan ang mga ito sa bahay nila. Kahit sa paglalabada at pagwawalis ng bakuran ay kumakanta ito. Ang madalas niyang sinasabi ay pampatanggal ng pagod at pandagdag ng enerhiya niya kapag kumakanta siya. Madalas siyang himuki ng mga kababaryo niya na sumali sa mga pantimpalak ng kantahan o pagandahan sa kanilang bayan. Pero tumatanggi siya. Hindi siya sanay na humaharap sa maraming tao, pero palabati siya sa lahat na nakakasalubong niya. Mahilig din siyang makipaglaro sa mga bata na gustong-gusto naman siya. Maraming manliligaw si Blanca. At ang pinakamasugid ay si Ernesto. Ang pamilya ni Ernesto ang isa sa may sinasabi sa kanilang lugar. Lahat ng gusto ni Ernesto ay nasusunod, mula sa luho at kung ano ang gusto nitong gawin sa buhay. Pero kahit ano ang gagawin nito, ay hindi nito makuha-kuha ang pag-ibig ni Blanca. Mahigit 1 taon akong nanunuyo sa iyo, Blanca. Bakit hindi mo pa ako sasagutin? Inip na ako. Gusto na kitang pakasalan. Sabi ni Ernesto isang araw na dumalaw na naman ito sa kanila. May dala itong bulaklak at mamahalin pa na mga tsokolate. Dati ang ibinibigay nito ay mga magaganda at mamahaling bestida at alahas, pero hindi iyon tinatanggap ni Blanca. Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi kita matatanggap bilang kasintahan, Ernesto? Maliban sa hindi pumipintig ang puso ko para sa iyo, ay ayoko pang magkanobyo at mas lalong ayoko pang mag-asawa. At sana'y ito ng iyong huling pagdalaw sa akin. Itigil mo na ang iyong panliligaw, Ernesto, dahil wala kang maaasahan sa akin. Sana ay iyong maintindihan. Mahinaho na pagtatapat ni Blanca. Hindi ako papayag na dito lang matatapos ang lahat, Blanca. Marami na akong oras na sinayang sa pag-aakyat ng ligaw sa iyo. Hindi ako magsasawa at sinasabi ko, mapapasa akin ka din. Mariing wika ni Ernesto bago tumalikod. Paalam, Ernesto. Pahabol na wika ni Blanca. Lumipas ang 2 buwan na hindi nagparamdam si Ernesto at ipinagpasalamat iyon ni Blanca. Ngunit isang balita ang bumulaga sa kanya isang hapon. Blanca, puntahan mo ang iyong ama sa presinto sa bayan sapagkat siya ay nakulong. Pagbabalita sa kanya ng magtutuba na si Mang Isko. Ho? Bakit po? Kinakabahang tanong ni Blanca. Ang dinig ko ay nagnakaw daw kina Ernesto at para iyong malaman, hala, at ika'y humayo na, Blanca. Kailangan ka ng iyong ama. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Blanca. Agad niyang tinungo ang presinto sa bayan. Maluha-luhang nilapitan niya ang amang nasa loob ng karsel. Itay, ano hong nangyari? Bakit nila sinasabi na kayo ang nagnakaw? Humihikbing tanong ni Blanca habang hawak ang kamay ng tatay niya. Anak, walang katotohanan ang lahat ng iyon. Kaninang umaga ay nasalubong ko si Ernesto. Niyaya niya ako magmeryenda sa kanilang tahanan. Pinaunlakan ko naman dahil ang sabi ay gusto niya pa rin makipagkaibigan sa akin kahit na pinutol mo na ang panunuyo niya sa iyo.
Pero nang lumabas na ako sa kanilang bahay, ay biglang may dumating na mga pulis at dinampot ako. Nang makarating dito ay may kinuha silang kwintas sa aking bulsa. Maniwala ka anak, hindi ako nagnakaw. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng kwintas sa aking bulsa. Pagkukwento ni Mang Doming, nasa mukha nito ang pag-aalala at sinseridad. Napahagulhol si Blanca sa narinig. Maya-maya ay nakita nila si Ernesto na papasok ng presinto. Nasa mukha nito ang kalungkutan habang nakikipag-usap sa mga pulis na naroroon. Pero nang tumalikod ito at lumapit sa mag-ama, ay kitang-kita ni Blanca ang tusong ngiti nito. Mahal kong Blanca, alam mo na pala ang ginawang katarantaduhan ng iyong ama. Hindi ko akalain na magnanakaw pala ang tatay ng babaeng sinisinta ko. Nakangising saad ito. Hinarap ito ni Blanca. Hindi totoo yung sinasabi mo. Kilala ko ang tatay ko. Hindi niya magagawa ang ibinibintang mo. Mariing sabi ni Blanca at pinahid ang mga luha. Totoo man o hindi, inaririto na ang tatay mo, nakakulong. Pero huwag kang mag-alala, madali naman akong kausap. Magagawa natin iyan ng paraan. Nasa iyong mga kamay ang kaligtasan ng iyong ama, Blanca. Anong ibig mong sabihin? Garalgal na tanong ni Blanca. Simple lang, Blanca. Ikaw ay magpapakasal sa akin. Nang sa ganon ay magiging malayang muli ang iyong ama. Ano? Gulat na sambit ni Blanca at tinabig ang kamay ni Ernesto na akmang hahawakan siya nito. Huwag anak, sabat ni Mang Doming. Mas pipiliin ko pa ang mabulok dito sa bilangguan kesa makapiling mo ang lalaking iyan na walang puso at mapaglinlang. Napahalakhak ng marahan si Ernesto. Pag-isipan yung sinasabi ko at ayokong patagalin mo ang pagpapasya, Blanca. Puno ng pagbabantang wika ni Ernesto bago sila tinalikuran nito. Malungkot naman na hinarap ni Blanca ang kanyang tatay. Anak, makinig ka. Alam kong kahit kailan, ikaw ay naging masunuring bata. Ito na ang kahuli-hulihang may hihilingin ako sa iyo. At gusto ko na susundin mo ako ng walang pag-aalinlangan. Humugot ng malalim na hininga si Mang Doming. Ilang saglit ang lumipas ay buong katataga na sinabi sa anak ang kanyang plano. Madilim pa kinabukasan ay nakahanda na sa kaniyang paglalakbay si Blanca. Ayaw man niyang iwan ang kanyang ama sa alanganing sitwasyon, ngunit mapilit ito at buo ang kapasyahan nito. Sa simula ng kanyang paglalakbay ay ginunita ni Blanca ang huling habili nito. Humayo ka anak sa Rancho Anastasia na nasa bulubunduki ng San Igme. Hanapin mo doon ang iyong tiyo Dioscoro, ang nag-iisa kong pinsan. Sabihin mo na pinapunta kita sa kanya at kung maaari ay pansamantala na ikay kanyang kukupkupin. Mangako ka na hinding-hindi ka magpapakasal kay Ernesto. Matanda na ako anak, mabulok mo na ako dito sa kulungan, pero tiyak na may buhay ako na walang hanggang sa kabilang buhay. Dahil alam ko sa aking sarili na malinis ang aking konsensya at inilalayo kita sa kapahamakan. Ipangako mo sa akin na huwag ka nang bumalik dito at iligtas mo ang iyong sarili. Ipangako mo, Blanca. Marahang pinahid ni Blanca ang mga luhang naglandas sa kaniyang mga pisngi. Sakay siya ng tricycle na maghahatid sa kanya sa dulo para makapasok at makaakyat sa bulubunduking bahagi ng San Igme. Hindi niya alam kung anong buhay ang naghihintay sa kanya sa pagpunta sa lugar na iyon. Hindi niya alam kung buhay pa ang kanyang tiyo Dioscoro dahil matagal na panahon na hindi ito nagkikita at ang kanyang tatay. Hindi niya alam kung paano pumaroon. Napakalayo ng Rancho Anastasia na iyon at ang kanyang madadaanan ay kagubatan at mga burol. Kung sasakay siya ng bus at dadaan sa main road ay baka abutin siya ng isang araw at isang gabi at alam niya na pinamamanmanan siya ni Ernesto. Ayon sa tatay niya,
Hindi man siya makukuha sa pamba-blackmail nito ay sigurado namang daanin siya sa dahas nito, kaya kailangang makaalis siya sa kanilang lugar bago sumikat ang araw. Hindi siya maaaring dumaan sa bayan para mag-abang ng bus, kaya ang kababatang si Luigi ang kanyang kinutsaba para maghatid sa kanya sa shortcut patungo sa Rancho Anastasia. Mag-ingat ka, Blanca. Malayong iyong lalakbayin. Pagod ang iyong magiging puhunan dito. Kahit masukal ang iyong daraanan dito, pero tiyak na ikay ligtas kapag ikay nakatuntong sa lupain ng mga Anastasia. Doon ay tiyak na hindi ka magagalaw ni Ernesto. Huwag kang mag-alala at ako nang bahala sa iyong itay. Bili ni Luigi nang bumaba na siya ng tricycle. Maraming salamat, Luigi. Ikaw nang bahala sa aking itay. Sana ay darating pang araw na kami ay muling magtatagpo. Iyakap mo ako sa kanya, Luigi. Umiiyak na paalam ni Blanca. Mabait kang anak, Blanca. Kaya nasisiguro kong pakikinggan ng amang nasa langit ang iyong mga kahilingan. Humayo ka na at ako ay aalis na rin. Mahigpit na niyakap ni Blanca si Luigi bago nila ipinasyang maghiwalay na. Halos manginig sa takot ang mga tauhan sa Villa Anastasia dahil sa dumadagundong na boses ni Don Miguel. Sa edad na 35 ay tinagurian na itong Don o Senyor dahil bata pa ay banas na ito sa pagpapatakbo ng malawak na lupain na kung tawagin ay Golden Anastasia. Dahil sa yaman na naroroon, mayaman sa kalikasan, mayaman sa hanapbuhay, doon matatagpuan ang nagtatayugan at iba't ibang klase ng punong kahoy. Mayaman din sa mga ligaw na halaman at nagagandahang orkedyas ang naturang lupain. Para itong paraiso, malinis ang mga talon at sapa. Ngunit sa kabila ng kagandahan na makikita ng iyong mga mata, ay ang takot na mababanaag sa mga taong naroroon dahil ang kasalungat na kagandahan ng lupain ay ang mabangis na pamamalakad ni Don Miguel. Mabait naman na bata noon si Don Miguel, pero simula nang mamatay ang ina nitong si Senyora Anastasia ay gumuho ang buhay nito. Halos hindi nito matanggap ang pagkamatay ng mapagmahal na ina. 13 anyos lamang noon si Miguel ay nagkaroon na ng tumor sa utak si Senyora Anastasia. Kitang-kita niya ang paghihirap ng ina hanggang sa malagutan ito ng hininga. Si Senyor Rafael naman na ama ni Don Miguel ay unti-unting nanghina dahil sa pagkawala ng butihing may bahay. Kaya kahit bata pa ay nakaatang na sa balikat ni Don Miguel ang pamamalakad sa lupain ng Golden Anastasia. Pero wala na ang dating sigla at buhay niyon. Mukhang isinama iyon ni Senyora Anastasia sa kaniyang libingan. Nag-aral ng ilang taon si Don Miguel sa Fransya at doon ay nakilala nito at umibig siya kay Carmela. Nagpakasal ang mga ito at inuwi niya si Carmela sa Golden Anastasia. Ngunit hindi sanay sa tahimik na lugar si Carmela. Gusto nitong manatili sa marangyang syudad. Kaya hinatid ito ni Don Miguel pabalik sa Pransya at kasabay niyon ang pagwawalang bisa ng kanilang kasal. At nang bumalik ito ay nalagutan naman ng hininga ang amang si Senyor Rafael. Parang pinagkaita ng pagmamahal si Don Miguel, kaya ito naging mabangis. Kagaya sa araw na iyon, 3 mamahaling kabayo nito ang nagkakasakit at kahit ginagamot naman ng mga veterinaryong naroroon ay wala pa ring improvement. Gawan niyo ng paraan yan kung ayaw niyong palayasin ko kayo dito sa rancho. Matigas na sabi nito bago mabilis na patakbuhin ang sinasakyang kabayo. Malungkot naman na sinundan ito na tingin ng mga trabahador na naroroon. Pagod na si Blanca sa paglalakad. Mabuti na lang at hindi gaanong mainit dahil nasisilungan ng mga matatayog na kahoy ang kanyang dinadaanan. Mag-aalas 2 na ng hapon.
Napangiti siya nang makarinig ng lagaslas ng tubig. Kanina pa naubos ang baunan niyang tubig at ganoon na lamang ang kanyang pagkamangha nang masilayan ang isang napakagandang batis. Dali-dali siyang lumapit doon, naghilamos at uminom ng tubig. "Sino ka? At anong ginagawa mo dito?" Napaigtad si Blanca sa boses na narinig. Nang lumingon siya ay nakita niya ang isang gwapong lalaki na nakasakay sa matikas na kabayo. Hindi kalayuan sa kanya. Ngunit sa kabila ng kagwapuhan ng mukha nito ay ang tila nagbabagang mga mata. Matinding galit ang nakita niya doon. Kinabahan si Blanca, lalo na at sinusuyod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Dahil sa naisip na baka masama itong tao ay napahakbang siya paatras. "Tinatanong kita, babae, anong ginagawa mo sa lugar na ito?" Pasigaw na sabi nito habang pinapalakad ang kabayo palapit sa kanya. Nahintakutan si Blanca sa mabalasik na anyo ng lalaki kaya napatakbo siyang bigla. "Diyos ko, iligtas niyo po ako." Piping dasal ng dalaga at sa kanyang pagkabigla ay isang matigas na bisig ang sumaklit sa kanyang katawan, kasabay ng pag-angat ng kanyang mga paa sa lupa. Para siyang inihahagis sa hindi niya alam na direksyon. Sa sobrang bilis ng takbo ng kabayo at higpit ng pagkakasipit sa kanya nang nasisiguro niyang lalaki na nakita niya kanina ay nanlula ng todo si Blanca. Dahilan para mawalan siya ng ulirat. Dala ng matinding pagod ay napasarap ang tulog ni Blanca. Kay ganda rin ang kanyang panaginip. Nasa isang malaparaiso daw siyang lugar. Ngunit maya-maya ay may mga naulinigan siyang mga tinig na nagbulong-bulungan. Sino kaya siya at bakit siya nandito? Oo nga, at napakaganda niyang dilag, para siyang anghel. Iba't ibang boses ang naririnig ni Blanca hanggang sa unti-unting nagising ang kanyang diwa. Teka, naglalakbay siya kanina. Ang huling naalala niya ay ang pagsaklit sa kanya ng lalaking nakasakay sa kabayo. Bigla niyang idinilat ang kanya mga mata. Gising na siya, wika ng isa sa mga babaeng nakatanghod sa kanya. Tatlo silang nakatanghod sa kanya at base sa mga kasuotan na uniforme ng mga ito ay mapagkilanlan na mga katulong. Inilibot ni Blanca ang kanyang paningin. Napakarangya ng silid na kinaroroonan niya. Napabalikwas siya ng bangon. "Nasaan ako? At kaninong bahay ito?" tanong niya. "Wala kang malay nang dalhin ka dito kanina ni Don Miguel, kaya pinagpahinga ka namin." Nakangiting sagot sa kanya ng isang medyo may edad na babae. "Ako pala si Cecilia at ang dalawang kasama ko naman ay sina Veronica at Stella." Pagpapakilala nito sa sarili at sa dalawang kasama na mas bata rito. "Maraming salamat po sa inyo, pero kailangan ko na pong umalis. Malayo pa po ang aking lalakbayin." Paalam ni Blanca at dinampot ang nakitang bag niya na nakapatong sa marangya na mesa. "Naku iha, huwag ka munang umalis. Walang maaaring lumabas ng bahay na ito na hindi nagpapaalam kay Don Miguel, lalo na at isa kang dayo." Pagpipigil sa kanya ni Cecilia. Nasaan ho po ba siya at nang ako ay makapagpaalam na baka ako ho'y gabihin? Malungkot na umiling si Cecilia. "Ipagpatawad mo iha, pero wala sa loob ng mansyon si Don Miguel at siguradong gabi na sa kanyang pagbalik. Pero huwag kang mag-alala, huwag kang mabahala sapagkat ikay hindi nanganganib dito sa loob ng mansyon. Basta susunod ka lang sa aking ihahabilin sa iyo." Matamlay na muling napaupo sa kama si Blanca. "Ako ho pala si Blanca. Maaari ko bang malaman kung nasaan ako naroroon?" tanong niya. "Naririto ka sa lupain ng Golden Anastasia at ang mansyon na ito ay pag-aari ni Senyora Anastasia, ang butihing ina ni Don Miguel." Nakangiting sabi ni Cecilia.
Sukat sa narinig ay napatayong muli si Blanca at mabilis na tinakbo ang nakabukas na pinto palabas ng terasa upang mamangha sa kanyang nakita. Nasa mataas na bahagi siya ng mansyon na animoy isang kastilyo sa sobrang laki. Napakaganda ng tanawing bumulaga sa kanya. Gusto niyang mapaiyak dahil sa kakaibang damdamin na lumukob sa kanya. Malapit nang lumubog ang haring araw, pero tanaw na tanaw ang malawak na lupain ng Golden Anastasia mula sa kinaroroonan niya. Bagay na bagay ang pangalan dito na Golden Anastasia. Dahil animoy ginto ang kalawakan, habang nasisinaga ng araw, humugot siya ng malalim na hininga upang ikalma ang kanyang sarili. Ano ang iyong sadya at bakit ikay napadpad dito sa Golden Anastasia, Blanca? Saan ka ba nagmula? Tinig ni Cecilia ang umuntag kay Blanca. Hinarap niya ito. Talagang naririto ang aking pakay. At hinahanap ko ang aking tiyong Dioscoro. At ikinuwento niya ang lahat kay Cecilia kung bakit siya naglakbay hanggang sa matagpuan niya siya ng amo nitong si Don Miguel. Hinahanap mo si Dioscoro? At ikay anak ka mo ni Doming? Nangingislap sa luha ang mga mata na tanong ni Cecilia. Mahabaging Diyos. At sa pagkagulat ni Blanca ay niyakap siya ni Cecilia. Napag-alaman ni Blanca na si Cecilia ay siyang may bahay ng kanyang tiyo Dioscoro. Hindi ito magkanda-ugaga sa pag-istima sa kanya at ito ay tuwang-tuwa talaga. Hindi pa sila nakikita ng kanyang tiyuhin sapagkat ito ay may importanteng nilakad na iniutos ng Don. Ang kanyang tiyo Dioscoro at tiya Cecilia pala ang siyang katiwala ng masungit na Don. Nang gabing iyon ay muling nakaharap ni Blanca ang tinitingalang Don sa mahabang hapagkainan. Nalula si Blanca sa mararangyang plato at kubyertos na nasa kanyang harapan. Parang ayaw niya iyong galawin sa takot na baka kanyang mabitawan at mabasag. Gawa yata sa ginto ang mga kutsara at tinidor na naroroon at ang mga plato ay pulos kristal. Sino ka? At ano ang iyong pakay sa pagpunta dito? Formal ang mukha at madiin ang mga salita na binigkas ng lalaki. Ang pangalan ko po ay Blanca at naparito ako para humingi ng tulong sa aking tiyo Dioscoro. At katulad ng kanyang ipinagtapat kay tiya Cecilia ay walang bahid ng kasinungalingan na ipinagtapat na rin dito ang pangyayari na siyang dahilan kung bakit siya inutusan ng kanyang ama para pumaroon. Ang sabi mo ay nakakulong ang iyong ama. Paano mo nasisiguro na hindi talaga siya nakagawa ng kasalanan? Sinasabi ko sa iyo, ayoko ng mga sinungaling at lahing magnanakaw na nilalang na naririto sa poder ko. Mataas ang tinig nito na pati ang kawaksi na nakapaligid sa kanila ay parang hindi makakilos. Pero hindi nakaramdam ng anumang takot sa kanyang dibdib si Blanca. Nababalot man ng katigasan ang gwapong mukha nito subalit gusto niyang tukuyin kung ano ang nilalaman ng kalooban nito. Walang kakurap-kurap na tinitigan niya sa mga mata si Don Miguel. Mapang-arok ang mga titig na ibinigay ni Blanca. Gusto niyang iparamdam dito ang kanyang katapatan sa pagsasabi ng katotohanan. Matagal siyang nakipagtitigan dito at sa hindi inaasahan ng lahat ay si Don Miguel ang unang bumawi ng tingin. Pero kasabay niyon ay ang pagtayo nito at walang salitang tumalikod. Parang nakahinga naman ng malalim ang mga kawaksing naroroon. Nakangiti namang sinunda ng tingin ni Blanca ang lalaking papalayo. Maluhaluhang nagyakap sina Blanca at tiyo Dioscoro sa kanilang unang pagtatagpo. Ikinuwento ng dalaga sa kanyang tiyuhin ang sinapit ng kanyang ama at kung bakit siya naparoon sa Golden Anastasia. Nang sumunod na araw ay nagpaalam ang kanyang tiyo Dioscoro kay Don Miguel para bisitahin ang ama ni Blanca na nakakulong
at para tulungan na rin ito. Noong una ay hindi pumayag ang Don. Ngunit dahil sa pakiusap at pagmamakaawa ni Blanca ay napahinuho din ito, pero sa kondisyon na magpapaiwan si Blanca doon at manilbihan habang hindi pa nakabalik ang kanyang tiyuhin. Agad namang sumang-ayon si Blanca at nangako na gagawin niya ang lahat ng kaniyang makakaya sa paninilbihan sa mansyon. Kaagad namang naglakbay si Tio Dioscoro papunta sa lugar ni na Blanca. Napalagayang loob ni Blanca ang lahat ng tao sa loob at labas ng mansyon ng Anastasia. Ang mga kawaksi ay aliw na aliw sa kanya kapag sumasama naman siya kay Tita Cecilia sa labas para magsusubaybay sa mga trabahador na naroroon, ay natutuwa din ang mga ito sa kanya. Maliban kasi sa maganda ay palabati pa si Blanca. Blanca, sana ay mananaig ang tama parang iyong ama ay lumaya na at nang ikaw naman ay tuluyan ng maging masaya. Minsan ay sabi sa kanya ni Mang Pepe habang nagpapakain ito ng kabayo. Alam na ng mga nakararami doon kung bakit siya sumulpot doon at kung bakit umalis ang kanyang Tio Dioscoro. Salamat po, Mang Pepe, tugon ni Blanca. Nasa kwadra siya ng mga sandaling iyon at naghatid ng merienda sa mga tagapag-alaga ng mga kabayo. Palabas na siya ng kwadra nang maulinigan ni Blanca ang malakas na tinig sa kabilang dulo ng kwadra. Tudyo ng kuryosidad ay napatungo siya roon. Kung ganoon na hindi nyo kayang pagalingin ang aking mga kabayo, ay mas mabuti pang huwag ka nang bumalik dito para magtrabaho. Narinig at nakita ni Blanca na wika ni Don Miguel sa isang maedad na lalaki na maaaring isang veterinaryo. Maawa po kayo, Don Miguel. Kailangan ko po ang trabahong ito. Matagal na akong naririto. Buhay pang iyong mga magulang noon. Lahat ng hayop dito ay napapagaling ko. Ngayon lang ako sumablay. Wala na kaming mapagtutunguhan ng aking pamilya. Pagsusumamo ng veterinaryo sa batang Don. Hinaplos ng awa ang puso ni Blanca para sa may edad na veterinaryo. Inilapag niya ang hawak na tray ng merienda sa kahoy na papag na naroroon at napalapit sa mga ito. Mawalang galang po sa inyo. Bati niya at nilapitan ng isang kabayo na nanghihina at hinaplos ang ulo niyon. Ibibigay niyo man ang pinakamamahaling gamot at ang pinakamagaling na veterinaryo ay hindi ho siya gagaling kapag walang kasamang pagmamahal mula sa amo niya. Kagaya po sa ngayon, naririnig nila ang inyong mga pagsigaw at pagbulyaw sa kanilang tagapag-alaga. Kaya sila nanghihina dahil sa pag-aakalang sa kanila kayo galit. Naniningkit ang mga mata ni Don Miguel nang mapatingin ito kay Blanca. At ano ang iyong ibig palabasin? Na ako ang isang dahilan? Kaya hindi sila gumagaling? Pasigaw na wika ng Don sa dalaga. Pero hindi natinag si Blanca. Sa halip ay ngumiti siya at nilapitan ang Don. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay nito at iginiya palapit sa tatlong nakahiga na kabayo. Inihaplos niya ang hawak na kamay nito sa katawan ng kabayo. Haplos ng pagmamahal po ang tawag dito. Iparamdam niyo po sa kanila na mahal niyo sila at ayaw niyo po sila na mawala kaagad. Wala pong mawawala kapag tayo ay nagpaparamdam ng pagmamahal sa hayop. Sa ating mga ginagawa, lalo na sa mga taong ating nakakasama. Pagkasabi niyon ay binalingan ni Blanca ang tatlong kabayo. O hayan ha, hindi na magsisisigaw itong amo nyo kaya magpagaling na kayo. Tumayo si Blanca at nagpaalam kay Don Miguel at sa tagapag-alaga ng mga kabayo. Kinabukasan ay bumalik si Blanca sa kwadra ng mga kabayo. Napangiti siya nang maabutan ang tagapag-alaga doon na si Mang Lucas. Ayon dito ay binigyan ito ng isang pagkakataon ni Don Miguel. O mga kabayo, narinig nyo ba? Kayo ay hindi naiiwan ni Mang Lucas, kaya magpapagaling na kayo.
para matuwa si Don Miguel at hindi na magsusungit at pakanta-kanta pa. Habang hinihimas ni Blanca ang ulo ng mga kabayo na parabang siya ay naiintindihan ng mga ito. Sa 2 linggo na pananatili ni Blanca sa loob ng Golden Anastasia ay maraming nabago sa naturang lugar. Animo siya isang ilaw na siyang nagbibigay tanglaw sa loob ng malaking mansyon. Maagang nagigising si Blanca at ang unang ginagawa nito ay binabati ng maligayang umaga ang lahat ng tao sa loob ng kabahayan. Bago kumain ang mga kawaksi ay sinasabayan niya ang mga ito na manalangin ng pasasalamat. Kahit si Don Miguel ay napatigil sa pagsubo noong unang beses na pumikit at umusal ng panalangin ang dalaga. Mula kasi noong unang hapunan na isinalo nito ang dalaga sa hapagkainan at inusisa hanggang sa pumayag ito sa pansamantalang pagtigil doon ni Blanca ay hindi ito nagpasabi na sa mga kawaksi na makisabay sa pagkain si Blanca. Kaya nasanay na rin si Tia Cecilia na doon na rin idulot sa mahabang hapagkainan sa kabilang dulo ni Don Miguel ang pagkain ni Blanca, kahit na iyon ay tinanggihan pa ng todo ni Blanca. Mahilig magbasa ng mga libro si Blanca at dahil maraming libro na nakadisplay sa maluwang na bulwagan ay hindi nakapagtataka na isang araw ay nagpaalam ito kay Don Miguel kung maaari ba siyang makahiram at mabasa ang mga librong naroroon. Pagkatapos mong basahin ay iyong sisiguraduhin na maibalik ka agad sa kanyang kinalalagyan. Pormal ang mukha na sabi nito at mabilis na iniwan sa gitna ng malaking bulwagan si Blanca. Anong nakain nun? Dati-rati ay mahigpit na ipinagbibili niyon na huwag kaming gumalaw ng anumang gamit na naririto maliban sa paglilinis. Lalo na iyong mga libro ni Senyora Anastasia. Puno ng pagtataka na wika ni Claret, ang asawa ng hardinero. Oo nga, sang-ayon naman ni Iska, isa rin sa mga kawaksi. Bakit? Nasubukan niyo na bang manghiram kay Don Miguel? Kayo ba ay pinagalitan? Tanong ni Blanca. Hindi, sabay-sabay na sagot ni na Claret at Iska. Dahil ba sa natatakot kayo? Tanong muli ni Blanca. Muling tumango ang dalawa. Alam nyo, huwag kayong matakot. Hanggat hindi kayo gumagawa ng kamalian, ay wala kayong dapat na ipangamba o ikatakot. Magpaalam tayo ng maayos. Kapag tayo ay hihiram ng hindi natin pag-aari at atin ding sisiguraduhin na maibabalik natin ito sa maayos. Marami ang humanga sa napakagandang ugali ni Blanca. Pagkatapos niyang magbasa ng mga libro ay tumutungo siya sa kwadra at kinakausap ang mga kabayo. Mukhang malapit na kayong gumaling ah. Ayan at lumiliksi na ang inyong mga kilos. Masayang wika niya habang hinihimas ang ulo ng mga kabayo. Sa bawat umaga ay kinakausap din ni Blanca ang mga halamang namumulaklak sa may hardin at ang lahat ng kilos at magagandang katangian ni Blanca ay hindi nalingid sa matalas at mapanuri na mga mata ni Don Miguel. Si Don Miguel naman ay hindi mapigilan ang mapahanga kay Blanca, maliban sa ito'y napakaganda, mahinhin at napakaamo nito. Parang nabigyan ng kulay ang buong Golden Anastasia sa pagdating nito. Nakikita niya sa magandang dalaga ang lahat na katangian ng kanyang ina na si Senyora Anastasia. Hindi niya magawang magalit sa mga pangingialam ni Blanca. Bagkus ay natutuwa siya dahil sa pakiramdam na parang may umaalalay sa kanya. Ang pakiramdam na para siyang nag-iisa magmula ng pumanaw ang kanyang ina ay naglaho na. Don Miguel, pinatatawag niyo daw po ako? Napapitlag si Miguel nang masilayan si Blanca na nasa kanyang harapan. Bahagya pa siyang napakurap. Para itong anghel na ibinaba sa lupa. Napakaamo ng napakaganda nitong mukha. Bagay na bagay dito ang simple at puting bestida na kasuotan nito. Nililipad ng hangin ng alon-alon ngunit itim na itim nitong buhok. Maaari mo ba akong samahan sa aking pangangabayo, Blanca?
Napamulagat naman si Blanca sa kaniyang narinig. Siya ay niyayaya ng Don ng mga bayo. Ibig sabihin ay mamasyal. Ikinararangal ko po, Don Miguel, ang inyong paanyaya. Pero hindi ho ako marunong sumakay sa kabayo. Nahihiyang saad ni Blanca. Akong bahala, wika ni Miguel na bahagya pang ngumiti. Ngiti na nagpapitlag sa puso ni Blanca. Napakagandang pagmasdan ang mukha ng Don kapag hindi ito nagsusungit. Ginantihan niya ito ng isang ngiti rin at tumayo. Kayo ho ang bahala, Don Miguel. Inilahad ni Miguel ang kanang braso kay Blanca at wala namang pag-aalinlangan na kumapit doon ang dalaga. Iginiyas siya ni Don Miguel patungo sa kwadra. Nagulat pa si Blanca nang makasalubong nila ang tatlong kabayo na dati ay may mga sakit. Sakay na mga ito ang tatlong trabahador, magilas at napakatikas na mga ito. Ililibot po namin sila saglit para maiunat ang kanilang mga katawan, Don Miguel, sabi ng isang trabahador. Sige, kayo na ang bahala sa kanila, tumatango na sagot ni Don Miguel. Nakatutuwa at sila ay magaling na. Hindi napigilang bulalas ni Blanca. Nang dahil sa iyo kaya lubusan ang kanilang paggaling, Blanca. Dahil sa iyong madalas na pagdalaw at pakikipag-usap sa kanila. Wika naman ni Miguel na humarap kay Blanca. Alam niyo ho na ako ay madalas na dumadalaw dito sa kwadra? Walang galaw at kilos na mga naririto ang hindi ko nakikita at nalalaman, Blanca. Napatungo si Blanca. Hindi niya kayang salubungin ang matiim na titig ni Miguel. At bilang gantimpala ay ipapasyal kita sa buong lupain ng Golden Anastasia. Pero hindi ako marunong sumakay ng kabayo. Nahihiyang wika ni Blanca. Ako ang bahala, Blanca. Magtiwala ka. Mahigpit na mahigpit ang pagkakakapit ni Blanca sa baywang ni Miguel habang matuloy nitong pinatatakbo ang kabayo. Pauwi na sila ng mansyon galing sa paglilibot. Noong una ay alangan pa siyang sumakay ng kabayo sa likod ni Miguel. Ngunit mariin ang habili nito na kumapit lang siya at hinding-hindi siya mahuhulog. Noong una ay marahan lang ang pagpapatakbo nito ng kabayo. Ngunit habang tumatagal ay tumutuli ng tumutulin. Napakalawak na lupain ang Golden Anastasia at napakaganda. Ang bawat sino na makakakita sa kanila ay natutuwa. Umaasam ang mga tao na sana ay si Blanca na ang itinakda na siyang makapagpabalik sa dating sigla ng batang Don. Lumipas pa ang mga araw at muling bumalik si Tio Dioscoro sa Golden Anastasia. Dala ang balita na nakalaya ang tatay ni Blanca na si Mang Doming. Pinalaya ng pulisya ang kawawang matanda sapagkat ay pinabayaan na rin ni Ernesto sa kulungan. Naisip marahil ni Ernesto na kahit anong gawin nito ay hinding-hindi mapasakamay nito si Blanca. Lalo at nawala na parang bula ang dalaga sa kanilang lugar sa kalagitnaan ng pagkakakulong ng kanyang ama. Ikinagalak naman ng husto ni Blanca ang balitang dala ng kanyang Tio Dioscoro. Subalit nahalinhina ng kaunting kalungkutan ng mahigpit na inihabili ng kanyang tatay na huwag muna siyang bumalik sa kanilang lugar. Wala siyang nagawa kundi sundin ang ibinili nito sapagkat ayaw niyang muling mapahamak ang kanyang ama. Kaya pilit na lamang na pinasisigla ni Blanca ang kanyang sarili. Lumipas ang 3 buwan na pananatili ni Blanca sa Golden Anastasia at sa mga lumipas na buwan ay malaki ang ipinagbago na dala doon ng dalaga. Lalo na kay Don Miguel, hindi magawang magtaas ng boses o mambulyaw ng mga tauhan ni Don Miguel kapag nasa malapitan at natatanaw siya ni Blanca. Parang hinihigop ng kainosentihan ng mga mata ng dalaga ang anumang galit at pagkainis na bumabangon sa kanyang dibdib. Natutong makipag-usap sa mahinahong boses si Don Miguel. Natuturing makinig sa katwiran ng mga tauhan.
Marunong na rin itong ngumiti at tumawa paminsan-minsan. Isang gabi ay ayaw dalawin ng antok si Miguel. Pabiling-biling siya sa kanyang higaan. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Sa edad na 35 ay ngayon lang siya dinalaw ng kakaibang pakiramdam na ni minsan ay hindi niya naramdaman sa ibang babae na kanyang nakasalamuha. At kahit pa sa dating asawa na si Carmela. Si Carmela na inakala niyang siyang nararapat sa kanya dahil maganda at matalino ito. Ito ang babaeng nababagay sa kanya, ngunit iniwan siya. Wala siyang nadamang pait. Hindi ang tulad niya ang magsumamo kay Carmela. Sa kanyang pagliliwaliw ay maraming babae ang napasakamay niya. Ngunit kagyat niyang tinatapo na parang basura kapag tapos na siya. Pero kay Blanca, hindi niya maintindihan kung bakit siya ay nagkakaganoon. Nanghihina siya sa presensya nito. Hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi niya ito nakikita. Hindi normal ang tibok ng kanyang puso kapag kasama niya ito. Muli niyang inalala ang kanilang unang pagkikita. Nanggagalaiti siya noon sa galit habang sakay ng kabayo. Ang balak niya sana ay maliligo sa batis na naroroon. Nagulat pa siya nang may makitang babae roon. Matagal niya itong pinagmasdan habang umiinom. At kahit medyo may kalayuan sa kanyang kinaroroonan, ay kitang-kita pa rin niya ang maganda at maamong mukha nito. Hindi pamilyar sa kanya ang mukha ng babae, kaya alam niyang hindi ito taga roon. Tinanong niya ito sa matigas na tinig. Gulat at takot na takot ito pagkakita sa kanya. Kaya napaatras ng takbo ito. Hindi siya nagdalawang isip na habulin ito at saklitin ang katawan nito at pinatakbo na mabilis ang kabayo. Matagal niyang pinagmasdan ang mukha ni Blanca nang mailapag niya ito sa kama. Nawalan ito ng ulirat sa bilis ng kanyang pagpapatakbo ng kabayo. At habang pinakatitigan niya ang maamong mukha nito, ay may kakaibang damdamin ang humaplos sa kanyang puso. Bumangon si Miguel mula sa pagkakahiga sa kanyang kama at nagtungo sa terasa ng kanyang silid. Tumingala siya sa kalangitan. Napakaganda ng mga bituin at buwan. Muli niyang inalala ang nakaraan noong nabubuhay pa ang kanyang ina na si Senyora Anastasia. Iyon ang mga panahon na napakaligaya niya. At mula nang pumanaw ito, ay ngayon lang muli nakaramdam ng kaligayahan sa kanyang dibdib si Miguel. At dahil iyon sa biglang pagsulpot ni Blanca. Napapikit ng mariin si Miguel. Hindi siya tanga para hindi malaman ang kakaibang damdamin na lumulukob sa kanya. Ayaw man niyang aminin, ngunit iyon ang isinisigaw ng kanyang puso. Umiibig siya kay Blanca. May dinaramdam ka ba, Blanca? Tanong ni Miguel kay Blanca isang hapon, habang sila ay nakaupo sa damuhan sa itaas ng isang burol. Katatapos lang nilang maglibot sa pangangabayo. Sa loob ng 5 araw na pagturo ni Miguel kay Blanca kung paano sumakay at magpatakbo ng kabayo, ay natuto na ang dalaga. Wala akong dinaramdam Don Miguel. Namimiss ko lang ang aking itay. Sagot ni Blanca at malungkot na ngumiti. Ibig mo na bang umuwi, Blanca? Tumango ang dalaga. Pero natatakot ako kapag ako'y nakabalik at malaman ni Ernesto. Baka kung ano naman ang kanyang gagawin sa itay ko. Masuyong iniharap niya ang dalaga sa kanya saka itinaas ang mukha nito para magpantay ang kanilang paningin. Huwag kang matatakot, Blanca. Umuwi ka sa iyong ama at ihahatid kita. At ako'y nangangako na walang sino man ang maaaring umapi sa inyo. Sumilay ang magandang ngiti sa mukha ni Blanca. Saka walang pag-aalinlangan na yumakap ito kay Don Miguel. Taos-puso akong nagpapasalamat sa iyong kabutihan, Don Miguel. Mula simula ay ramdam ko ang kabutihan na nakatago sa iyong loob. Masuyong hinaplos ni Don Miguel ang buhok ng dalaga saka kinintala ng magaan na halik ang ulo nito. Maraming salamat din sa iyo, Blanca.
Binigyan mo ng saya ang dating malungkot na kapaligiran na ito. Nang sumunod na araw ay nakahanda na sa kanyang muling paglalakbay pauwi sa kanilang tahanan si Blanca. Pero kung dati ay kaniyang mga paa lamang ang kanyang gamit sa kanyang paglalakbay, ngayon ay sakay na siya ng isang matikas na kabayo. Mahigpit silang nagyakap ng kanyang tiyo Dioscoro at tiya Cecilia. Mag-iingat ka, Blanca. Sana ay makabalik ka ulit dito. Maluhaluhang saad ni tiya Cecilia. Maya-maya ay sakay na ng kabayo si Blanca habang nakaagapay naman sa kanyang tabi si Miguel. May 3 gwardya ng mansyon sa kanilang likuran ang nakasunod sa kanila. Sakay din ng matitikas na kabayo. Sa kabila ng kahungkagan dahil aalis na sa napakagandang lupain na iyon si Blanca, ay matinding pananabik ang kanyang nadarama sa kanyang puso. Sa wakas ay makikita na niya ang kanyang pinakamamahal na ama. Makalipas ang mahabang oras ng paglalakbay ay natanaw na rin ni Blanca sa wakas ang kanilang munti ngunit maaliwalas na tahanan. Tanaw rin niya ang kanyang itay na nagdadamo ng mga pananim nito sa malawak nilang bakuran. "Itay!" tawag ni Blanca habang papalapit dito. Narinig marahil nito ang kaniyang pagtawag at ang mga yabag ng kabayo kaya nag-angat ito ng ulo. Mabilis na bumaba ng kabayo si Blanca at dinaluhong ng yakap ang kanyang ama. "Itay!" sambit niya. "Blanca, anak ko," naluluhang wika ni Mang Doming. Matagal silang nagyakap na mag-ama. "Bakit ka umuwi, Blanca? Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa iyong tiyo Dioscoro na huwag ka munang pauuwiin dito?" Puno ng pag-aalalang wika ni Mang Doming. Miss na kita, itay, at hindi ko makakaya na hindi kita muling makikita at makasama." Naluluhang muling niyakap ni Blanca ang ama. "Sino ang iyong mga kasama, anak?" tanong ni Mang Doming nang mapansin ang 4 na matitikas na lalaki na kasama ng anak. Bumaba sa kabayo ang isang matangkad at napakakisig sa lahat na lalaki at lumapit sa kanila. "Itay, siya si Don Miguel, ang nagmamay-ari ng malawak na lupain ng Golden Anastasia, ang kaisa-isang anak na nasirang si Senyora Anastasia at Senyor Rafael." Pagpapakilala ni Blanca kay Miguel sa kanyang ama. Gulat na gulat ang matanda. Ni sa panaginip ay hindi niya akalain na makakatuntong sa kanyang tahanan ang makapangyarihan at kilalang tao na siyang nagmamay-ari ng may pinakamalawak at mayaman na lupain. "Ikinararangal kitang makilala, Don Miguel, at ikinagagala kung ikaw mismo ang naghatid sa aking anak. Maraming salamat sa iyong pagtanggap sa kanya sa iyong tahanan sa maikling panahon." Buong galang na sabi ni Mang Doming at yumukod sa batang Don na animo ay isang hari. "Ikinagagalak din kitang makilala, Mang Doming, at ako ay nagpapasalamat din na kayo ay hindi nag-atubili na ipadala sa aking tahanan ang iyong butihing anak." Puno ng sinseridad ang nasa tinig ni Miguel. Mailang saglit ding nag-usap sina Mang Doming at Don Miguel. Maya-maya ay malugod na nagpaalam ang batang Don. "Maraming salamat sa iyong kabutihan, Don Miguel. Hinding-hindi ko ito makakalimutan." Wika ni Blanca na nakaramdam ng matinding kalungkutan sa kanilang paghihiwalay ng lalaki na kahit ayaw niyang aminin ay siyang itinitibok ng kanyang puso sa unang pagkakataon. "Miguel, Blanca, Miguel ang iyong itawag sa akin. Sapagkat nang dahil sa iyo ay natuto akong magpakumbaba at ipantay ang aking sarili sa mga tao. Maraming salamat, Blanca." Masuyong hinaplos ang mukha ng dalaga, saka ngumiti. "Iiwan ko sa iyo ang kabayo na iyong sinakyan. Iyan ay aking regalo dahil sa iyong kabutihan. Anumang oras ay maaari kang dumalaw sa Golden Anastasia kung iyong gugustuhin. Huwag kang mabagabag sa iyong pagbalik dito dahil kahit nasa malayo ako ay ipinapangako ko na walang mang-aapi sa iyo." Napaiyak si Blanca sa tinura ni Miguel. Napayakap siya dito at hinalikan ito sa pisngi. Gumanti ng yakap si Miguel at hinalikan sa noo ang dalaga.
Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa mga labi nito bago humiwalay sa dalaga at mabilis na sumampa ng kabayo. Kapag kuwan ay ubod lakas na pinasiba nito ang kabayo pabalik sa pinanggalingan nila kanina. Napayakap na lamang si Blanca sa kanyang ama. Marami ang natuwa sa pagbalik na iyon ni Blanca sa kanilang lugar at ganoon din si Blanca. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay hindi maiiwasan na nalulunod ang kanyang puso sa kalungkutan. Namimiss niya ang mga kaibigang naiwan niya sa Golden Anastasia, lalo na si Miguel. Kaya madalas ay natatagpuan niya ang kanyang sarili na kinakausap ang kabayo na regalo nito sa kanya na pinangalanan niyang Miguelito. Miguelito, kumusta na kaya sila sa Golden Anastasia? Tiyak maligaya sila doon dahil hindi na nagsusungit ang amo niyong si Miguel, sabi ni Blanca at hinaplos ang buhok ng kabayo. Sa halip na ang kabayo na iyan ang iyong kinakausap, bakit hindi na lang ako ang pagtuunan mo ng iyong pansin, Blanca? Nang sa ganon ay hindi ka nagsasayang ng iyong oras. Biglang napapikit si Blanca dahil sa boses na biglang nagsalita mula sa kanyang likuran at hindi siya nagkamali. Si Ernesto ang kanyang nabungaran. May bitbit ito na bungkos ng bulaklak. Bakit ka naririto, Ernesto? Ano ang iyong pakay? Pormal na tanong ni Blanca. Blanca, hindi ka ba natutuwa na ako'y iyong muling nakita? Saan ka nga pala nagpupunta at matagal kitang hindi nakita? Ipinahanap kita, pero hindi kita matagpuan. Ikaw naman, mahal ko, masyado kang nagtampo. Alam mo namang hindi ko magagawa na tuluyang ipakulong ang iyong ama. Nakikita mo naman, hinayaan ko na siyang makalaya. Iniabot ni Ernesto kay Blanca ang hawak nitong bulaklak, ngunit hindi iyon tinanggap ni Blanca. Makakaalis ka na, Ernesto, at huwag ka nang bumalik dito. Ayaw ko nang makita ang iyong pagmumukha. Buong tapang na wika ni Blanca. Meron ka na bang ipinagmamalaki, Blanca? Sino? Ang nagbigay ba sa iyo ng kabayong iyan? Higit pa ang maaari kong maibibigay sa iyo, Blanca. Walang makakapantay sa akin dito sa ating lugar. Kaya kung sino man ang iyong ipinagmamalaki ay kalimutan mo na. Ipagpapatawad mo, Ernesto. Ngunit pag-aari na ng taong nagbigay sa akin ng kabayong ito ang aking puso. At hindi mo na iyon kailanman mababawi. Pagkasabi niyon ay mabilis na tumalikod si Blanca at tumuloy sa kanilang bahay. Hindi pa tayo tapos, Blanca. Babalik-balikan kita at magtutuos kami ng sino mang lalaki na gustong umagaw sa iyo sa akin. Narinig niyang sigaw ni Ernesto, ngunit hindi na iyon pinansin ni Blanca. Isinara niya ang pinto ng kanilang bahay nang siya ay makapasok. Sa Golden Anastasia naman ay napuna ni Miguel ang katamlayan ng taong naroroon at alam niya kung ano ang dahilan. Iyon ay ang pangungulila ng mga ito kay Blanca dahil siya man ay nangungulila sa presensya ng dalaga. Ang magiliw nitong tawa sa lahat ng sulok ng mansyon, ang anyo nito na kumakausap sa mga kabayo at ang pagkanta nito sa malawak na hardin habang namimitas na mga bulaklak na nilalagay nito sa vases ng mansyon. Lahat ng iyon ay hindi mapuknat-puknat sa balintataw ni Miguel. Mas lalo siyang nalulumbay kapag nasa lapag siya ng hapagkainan na nasasanay siyang kasalo ito sa pagkain. Manang Cecilia, tawag ni Miguel sa katiwala na tatalikod na sana pagkatapos siyang dulutan ng tsaa sa may terasa habang siya ay nakatanaw sa buong nasasakupa ng Golden Anastasia. Ano po iyon, Don Miguel? Baling ni Cecilia. Sa inyong palagay, kapag ako'y mag-aasawang muli, ipagkakaloob ba sa akin ang walang hanggang kaligayahan sa kabila ng aking kasungitan? Parang wala sa sariling tanong ni Miguel. Oo naman. Mabilis,
At masiglang sagot ni Cecilia. Mabilis na napalingon si Miguel. Basta taos sa puso ang iyong pagsisisi at itama mo ang iyong pagkakamali, ay tiyak na hindi ipagkakait sa iyo ng ating Panginoon ang kaligayahan na iyong minimithi. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng katiwala. Ipinangangako ko man ng Cecilia, muli kong ibabalik ang makulay na buhay dito sa Golden Anastasia, katulad noong nabubuhay pa si Mama. Ipanalangin mong ako'y magtatagumpay. Sundin mo ang idinidikta ng iyong puso, Don Miguel. Ang aming panalangin ay nasa sayo. Napayakap ang batang Don kay Tia Cecilia. Saka mabilis na tumalikod at minanduhan ang gwardya na ihanda ang kanyang kabayo. Naluluha namang sinundan ito ng tingin ni Tia Cecilia. Sakay ng kanyang kabayo ay maagang naglibot sa kanilang munting bukirin si Blanca, at sa kanyang paglilibot ay kanyang inalala ang masasayang sandali na kanyang nakasama si Miguel sa pangangabayo. Iyon ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay, at nalulungkot siya sa isiping hindi na iyon maaaring maulit pang muli. Kaya buo na ang kanyang pasya. Magpapaalam siya sa kanyang ama. Babalik siya sa Golden Anastasia. Hindi man siya tatanggapin ni Miguel bilang babaeng umiibig rito, ang mahalaga ay masilayan niya itong muli. Mabilis na pinasibad ni Blanca ang kabayo pauwi sa kanilang tahanan upang mabahala sa kanyang nadatnan. Si Ernesto, may kasamang pulis at abogado. May kasama din ang mga ito na ayon dito ay tagapamahala ng isang bangko. Ayon sa mga ito ay nakasanla ang kalahati ng kanilang bukirin sa bangko sapagkat iyon ang ipinambayad ng kanyang tatay sa kanyang paglaya. At ang masaklap ay si Ernesto ang tumubos sa pagkakasanla ng kanilang lupain sa bangko. At ibibigay lang sa kanila ang naturang lupain kapag pumayag siyang magpakasal kay Ernesto. Huwag kang pumayag, anak. Mas mimithiin ko pang mawala ang ating bukirin kesa matali ka sa lalaking walang puso. Patawad, anak, ngunit kailangan na ako'y iyong iwan. Bumalik ka na sa iyong tiyo Dioscoro. Pagsusumamo ng tatay ni Blanca. Tama ng dramahan yan. Matigas na saway ni Ernesto saka ngumiti ng nakakauyam. Kailangan ko na ang iyong desisyon ora mismo, Blanca. Ayoko nang ipagpabukas ang usaping ito. Napaluha si Blanca. Hanggang dito na lang ba matatapos ang kanyang maliligayang sandali? Hindi niya mahal si Ernesto. Pero nalulungkot siya na mawawala ang munting bukirin na siyang ipinundar ng kanyang ama para sa kanilang mag-ina. Maraming kapitbahay ang napapalabas sa kanilang tahanan para makiusyoso. Kitang-kita sa mga mukha nito ang hindi pagsang-ayon sa gustong mangyari ni Ernesto. Mariing napapikit si Blanca. Panginoon, ipaparating mo sana kay Miguel na siya lang ang una at huling lalaki na aking iibigin. Pumapayag na ako sa gusto mong mangyari, Ernesto. Tigilan mo na ang aking ama. Blanca, anak. Hinarap niya ang kanyang ama. Hayaan niyo na po, itay. Para po ito sa ikakatahimik nating lahat. Mapait na ngumiti si Blanca sa kabinalingan ang kabayo at hinimas ang buhok nito sa ulo. At sa kaniyang pagkagulat ay sinaklit siya ni Ernesto palayo sa kabayo. Simula sa araw na ito, nais kong malaman mo na nais kong ipatapon ng kabayong ito kung saan man ito nanggaling at sumunod ka sa lahat ng nanaisin ko, Blanca. Wika ni Ernesto sa malakas na boses. At sino ka para siyang magpatakbo sa buhay ni Blanca? Isang dumadagundong na tinig ang kanilang narinig. Napalingon bigla si Blanca at lumukso ang kanyang puso nang masilayan ang matikas at gwapong anyo ni Miguel para itong prinsipe sa pagbaba nito ng kabayo. Walang sinuman ang maaaring mag-utos sa kung anuman ang maaaring gawin ni Blanca. Siya ang magpapasya sa kung ano ang nais niya. Lumakad ito patungo sa kinaroroonan ni na Blanca.
Napakabagsik ng itsura nito katulad noong una itong makita ni Blanca. Nasa anyo nito na hinding-hindi ito mababali. Titig na titig kay Miguel ang taong nakikiusyoso. Paghanga at pagkailang ang masasalamin sa reaksyon ng mga ito. At sino ka para manduhan ako? Baka hindi mo ako kilala? Nang uuyam na tanong ni Ernesto, ngunit hindi ito pinansin ni Miguel. Sa halip ang hinarap nito ay ang tagapamahala ng bangko at ang pulis na kasama ni Ernesto. Magsibalik na kayo sa inyong mga trabaho at abogado ko na ang bahalang kumausap sa inyo. Matatag nitong sabi. Don Miguel, maraming salamat at ika'y dumating. Naluluha ngunit tuwang-tuwa na wika ni Mang Doming. Don Miguel? Huwag mong sabihin na ikaw si Don Miguel ng Golden Anastasia. Nauutal na muling tanong ni Ernesto. Siya nga, siya si Don Miguel ng Golden Anastasia. Anas ng isang matandang lalaki na naroroon. Hindi ba? Bali-balita na dito sa atin na nakakatakot at ubod ng sungit ang Don. Pero sobrang gwapo ha? Anas ng isa pang babae. Mabalasik ang anyo na hinarap ni Miguel si Ernesto. Sa aking pagkakaalam, maraming utang ang iyong mga magulang at wala na marahil silang maipamana sa iyo sapagkat mababankrupt na ang inyong mga negosyo. Namumutla at napalunok si Ernesto sa tinurang iyon ni Miguel. Sa halip na ginugulo mo si Blanca, bakit hindi ang inyong kabuhayan ang iyong pagtuunan ng pansin? Alam mo ba na sa isang pitik lang ng aking mga kamay ay maaari ng kunin ng bangko ang inyong kakarampot na kumpanya? Pero hindi ko iyon gagawin sapagkat hindi iyon magugustuhan ni Blanca. Biglang nataranta si Ernesto. Hindi malaman ang gagawin. Alam nito na si Don Miguel ng Golden Anastasia ay isa sa pinakakilala at makapangyarihang tao sa bansa dahil sa taglay nitong kayamanan. Kilala din ito bilang kolektor ng mga ginto na ipinatago nito sa isang bangko na nasa Pransya. Don Miguel, baka maaari natin itong pag-usapan. Ang sa akin lang naman ay gusto kong matulungan itong si Blanca sapagkat siya ay aking iniibig. Wala nang iba, Don Miguel. Nagsusumamo pero puno ng kasinungalingan na wika ni Ernesto. Tapos na ang pag-uusap na ito, Ernesto. Umalis ka na ngayon din at huwag nang bumalik kahit kailan. Dumadagundong at pinal na utos ni Miguel. Wala nang magagawa pa si Ernesto. Yumuko na lang ito bilang pagtanggap sa kanyang pagkatalo at sa pag-angat nito ng tingin. Ipagpaumanhin niyo ang aking karahasan, Don Miguel. Blanca, Mang Doming, sana ako ay inyong patawarin. Patawad sa aking pagiging makasarili. Ipinangangako kong hindi na kayo muling guguluhin pa. Blanca, sana ay lumigaya ka. Tandaan mo na iniibig kitang talaga. Pagkasabing iyon ay tuloy-tuloy nang tumalikod si Ernesto. Buong galak na hinarap ni Blanca ang hindi inaasahang paumanhin. Maraming salamat sa iyong pagtatanggol, Miguel. Ngunit bakit naparito ka? Ang kanina mabagsik na anyo ni Miguel ay biglang umamo. Nangingislap ang mga mata na hinarap si Blanca. Masuyo nitong hinaplos ang pisngi ng dalaga. Napapikit naman si Blanca at ninanamnam ang mga palad ni Miguel sa kanyang mukha. Hindi na niya maipagkakaila ang pangungulila sa batang Don. Naparito ako para alukin kang samahan ako sa Golden Anastasia bilang kabiyak ng aking dibdib. Napamulagat si Blanca sa tinurang iyon ni Miguel. Totoo ba ang kanyang nadidinig? Pero bakit? Patawad, Blanca. Patawad kung natutunan kong ibigin kita. Sa maikling panahon ng ating pagsasama, ay ikaw ang nagbigay kulay sa aking kapaligiran. Maliban sa aking mama, ikaw ang nagparamdam sa akin na ako'y isang normal na tao. Pinalambot mo ang aking puso at tinuruan itong umibig ng totoo. Napahikbi si Blanca sa inihayag ni Miguel. Halong-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Ligaya dahil iniibig din siya ng lalaki na siyang unang nagpatibok sa kanyang puso.
pag-aalinlangan at pagkailang dahil sa estado ng kanilang buhay. Nataranta naman ang binatang Don sa paghikbing iyon ng dalaga. Kinabig siya nito sa dibdib nito. Patawad mahal ko, pero hindi kita pinipilit sa nais ko. Ikaw pa rin ang magpapasya. Maiintindihan ko kung hindi mo matutunang ibigin ang isang tulad ko. Pero sana ay pahihintulutan mo akong mapasyalan at maligawan ka. Umangat ng kanyang mukha si Blanca at tumingala rito. Pero hindi ako nababagay sa'yo. Isa lamang akong anak na magsasaka. Hinawakan ni Miguel ang kanyang baba at tinitigang maigi ang kanyang mga mata. Hindi ko kailangan ang mapera. Marami na ako niyan. Ang kailangan ko ay babaeng mapagmahal, masayahin at malambing. At ikaw ang babaeng iyon, Blanca, mahal ko. Lalong bumalong ang mga luha mula sa mga mata ni Blanca. Napakaligaya niya kaya siya na ang kusang yumakap kay Miguel. Minamahal din kita, Miguel. Habang buhay akong malulungkot kung hindi man lang ikaw ang aking makakasama. Buong pusong wika ni Blanca. Bahagya siyang inilayo ni Miguel mula sa kanilang pagkakayakap. Ibig bang sabihin ay pumapayag ka na maging aking kabiyak? Ikaw ay magpapakasal sa akin at samahan akong bumuo ng pamilya at magparami ng aking lahi sa Golden Anastasia? May halong biro ngunit parang hindi pa rin makapaniwala na tanong ni Miguel. Tumango-tango ang naluluha ngunit natatawa ng si Blanca at sa kanyang pagkagulat ay bigla siyang binuhat ni Miguel at inikot-ikot sa ere. Napuno ng kanilang tawanan ang paligid. Ang mga taong kanina ay natetensyon at nahahabag kay Blanca, ngayon ay may ngiti na sa mga labi. Ang ama naman ni Blanca na si Mang Doming ay naluluha sa isang tabi. Maligayang maligaya siya at nakatagpo ng tunay na pag-ibig ang kanyang anak. Maya-maya ay ibinaba ni Miguel si Blanca at sa isang iglap ay lumuhod ito at isinuot sa mga kamay ng dalaga ang isang napaka-eleganteng singsing. Kumikinang ito kapag nasisilakan ng araw. At saksi ang mga taong naroroon nang maglapat ang kanilang mga labi. Mabilis na idinaos ang isang simple ngunit eleganteng kasalan sa Golden Anastasia. Tuwang-tuwa ang lahat nang sa pagbalik ni Don Miguel ay kasama na nito si Blanca. Piling bisita lang ang imbitado sa kasal. May ilang kilalang personalidad pero ang karamihan ay mga mamamayan ng Golden Anastasia. Dumalo rin ang mga kapitbahay ni na Blanca at Mang Doming sapagkat malalapit din ito sa puso nila lalo na ang mga bata. Isa sa mga naging abay sa kanilang kasal ay si Luigi. Tuwang-tuwa ito dahil nakaapak din ito sa wakas sa lupain ng mga Anastasia. Maligaya din si Luigi dahil isa siya sa naging instrumento kaya narating ni Blanca ang Golden Anastasia. At nakilala nito ang kaniyang Prince Charming. Pagkatapos ng kasal ay nagtungo ang mag-asawa sa bansang Inglaterra para sa kanilang honeymoon. Ipinasyal din ni Miguel si Blanca sa Europa at Amerika. Si Mang Doming naman ay bumalik sa sariling bukirin at tahanan makalipas ang ilang linggong pananatili sa mansyon ng mga Anastasia. Maligaya siya sa ilang sandali na nakapiling niya ang pinsa na si Dioscoro. Kahit anong pilit ni Miguel na doon na rin siya manatili para makapiling ang anak, ay todo tanggi ang matanda. Nangako sina Miguel at Blanca na palagi nila itong dadalawin at ito man ay maaaring maglabas-masok sa loob ng Golden Anastasia. Makalipas ang 2 taon ay nagsilang si Blanca ng isang napakagandang sanggol na babae at tinawag nila itong Maria Blanca Anastasia.